pala yung pangungutangan. Happy June month. Ay, umakyat na pala yung kabe-birthday. Sino? Sinong may birthday ngayon? Robert? Bert? Si Kuya Bert? Ay, wala. Umabsent. Absent yung my birthday. O, pinapaabot namin ang aming pagbati, maligayang kaarawan, at ang pagpapala ng Diyos ay patuloy na mag-umapaw sa kanyang buhay. Amen? Napakasarap magpuri sa Panginoon. At welcome back kila Belen. Namiss namin kayo. Mahaba-haba ang iyong bakasyon. At kayong lahat ay pumuti. Mas nakakaputi pala sa Pangasinan kaysa sa Hagonoy. Amen? Kala ko hindi na kami kilala ni Kambal, pero lumalapit pa rin naman. Amen? Nag-enjoy yata sa pag-swimming. Sana makapag-swimming din kami doon. Dali lang po at pinabababa ko lang ng konti yung init ng aking katawan. Baka kasi sa sobrang init mahimatay ako. Yan. Yan. Muli, isang pinagpalang araw po sa lahat. Tayo ay magpapatuloy ng ating pag-aaral. At patuloy na bubuksan ng Panginoon yung nilalakaran nating theme. Natatandaan ba kung ano yung ating tema? O pagka naman yan, hindi nyo pa na-memorize. Siyempre, yung sa Psalm 34:8, O taste and see that the Lord is good. Ang Panginoon ay patuloy na binubuksan yung ating kaunawaan. Sabi nga, yung mata, para makita natin yung kung papaano yung karakter niya sa mga ginagawa niya, ay walang ibang pinapakita kundi yung kabutihan niya. Kahit kailan, hindi siya magkukulang, mananatili siyang mabuti. Kasi siya yun eh. Iyon yung karakter niya na hindi mababago at hindi mawawala. Amen? O, may quiz kayo ngayon. Anong nakikita nyo? Ha? Open doors? Hindi nyo ba nakikita yung sa loob ng open doors? Pag may mga pinto, ganyang karami, ano ang ibig sabihin? Maraming silid. Parang sa mga hotel, pag dumaan ka sa pasilyo, puro pinto lang yan. Ang makikita mo, wala nang iba. Amen? Pagdating sa Biblia, ang isang bukas na pinto ay simbolismo. Amen? Iyan ay simbolismo na ang ibig sabihin, mga opportunities o mga pagkakataon. Nagbubukas ang mga pinto para makita mo, pumasok ka, nakita mo kung ano yung nasa loob. Kasi kung nakabukas yan at patumpik-tumpik ka sa pagpasok, hindi mo malalaman kung ano ang naghihintay sa iyo sa loob. Amen? Kaya ang sabi sa dictionary, opportunities is metaphor of open doors to represent God-given opportunities. Opportunities are gifts from God, divine moments to step into His plans and purposes. Sabi dito, gifts from God to step into His plans and purposes.
Pag binuksan ng Diyos ang pinto, binibigyan ka ng pagkakataon. Basahin natin yung translation sa Pilipino. Ginagamit ng Biblia ang metapora ng mga bukas na pinto upang kumatawan sa mga pagkakataong bigay ng Diyos. Ang mga pagkakataon ay mga kaloob mula sa Diyos, mga banal na sandali upang makapasok sa kanyang mga plano at layunin. Basahin natin muli yung last part, upang makapasok sa kanyang mga plano at layunin. Bago ka pa ipinanganak, bago ka pa nabuo, may plano na ang Diyos sa iyo. Hindi mo alam, pinagplanuhan ka na ng Diyos. Kaya ka naging tao, kaya ka ipinanganak, kaya ka nagkaasawa, kaya ka rin mga nagkaanak at nagkaapo. Kasama yun sa plano ng Panginoon. At hindi lamang doon ang plano ng Panginoon. Yung planong espiritual sa buhay mo. Kung papaano na siya ay kumikilos, nakikita mo, nararanasan mo, nahahawakan mo. Na kung papaano ang Diyos, minamahal ka, tinutulungan ka, hindi ka iniiwan, at kung paano ang Diyos ay dadalhin ka hanggang sa huli. Amen? Hanggang matupad na yung ultimate plan niya na tayo ay dalhin niya sa kalangitan, na makakasama natin yung presensya niya magpasawalang hanggan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ang ating pag-aaral ay nakabase sa sinabi ng salita ng Diyos sa Revelation chapter 3 verse 8. Pag sinabing B, may A. Sabi yun yung first sentence. Ito yung second sentence. See, I have placed before you an open door that no one can shut. Bukas na bukas ang pinto at walang sino mang makakapagsarado niyan. Ang pagkakasulat sa Pilipino mula sa ang Biblia, tingnan mo. Tingnan nyo. Ayan ang hamon ng Panginoon. Tingnan nyo, hinahamon ng Panginoon, inilagay ko sa harapan mo ang isang pintong bukas na hindi maisasara ninuman. Ibig sabihin, binubuksan niya ng Panginoon. Walang ibang makakapagsara niyan, kundi siya rin lamang. Amen? Kaya, ito ay isang paanyaya ng Panginoon sa mga pinto na bubuksan niya para sa atin at ipapakita sa atin ano ba yung mga pintong binubuksan ng Panginoon, ano ba yung mga pagkakataon o oportunidad na bubuksan ng ating Panginoon. Maaring yung iba nakapasok na, nasa loob na ng mga opportunities na yon. Yung iba ngayon lamang nila mauunawaan ng lubusan. Ano ba yung inaalok ng Panginoon? Bakit kailangan kong pumasok doon? Bakit kailangan kong manatili? O bakit kailangan kong lumipat naman sa kabilang pinto? Ito ay proseso. Proseso kasama sa buhay natin bilang mga mananampalataya na malakaran natin yung buhay na pangako sa John 10:10, yung buhay na kasiyasiya. Yung buhay na ganap, ibig sabihin yung buhay na hindi layo sa Diyos. Amen? Ang title ng ating pag-aaral, siyempre yun ang ating tema, Taste and See God, lasakin at tingnan ng Diyos, the God of opportunities, ang Diyos ng mga pagkakataon. Amen? Ang Diyos ng mga pagkakataon. Pwedeng sabihin, ang Diyos na nagbubukas ng mga pagkakataon para sa kanyang mga anak. Napakasarap isipin pag nakita mo yung pagbukas ng pinto na kapraso pa lang yung bukas ng pinto, kitang-kita mo na kung paano napakaganda ng lugar na papasukin mo.
Amen? Nakapasok na ba kayo sa isang malaking ballroom ng isang hotel? O sa sa isang events place? Hindi ba kayo nakakapasok? Dadalhin ko kayo sa Manila Hotel. At sa Shangri-La. Na yung events place na yon, di ba lalakad kang ganon? Kasi yung isang pinakamagandang ballroom na napasok ko, dalawa pala, yung Rizal Ballroom sa Shangri-La Makati at saka yung sa Sofitel na nagsarado na. Na pag ang pinto nila talagang malapad. Pagbukas mo doon, wow. Mapapawaw ka sa ganda ng loob, sa ganda ng ilaw. Yung mga chandelier nila ay di natin alam. Siguro napakamahal noon. Nagliliwanag na talagang mapapahanga ka. Amen? Matindi pa rin yung binubuksan ng Panginoon para sa atin. Kaya nga tayo ay umaasa, tayo ay naghihintay para sa mga pagkakataon o oportunidad na bubuksan ng Panginoon. At ito, ako'y naniniwala na ito'y laging bukas. Bukas na siya. Ang kulang lang ay pumasok yung kanyang mga anak. Amen? Kung hindi pa pumapasok, ay dapat pumapasok ka na. Hindi yung urong-sulong ka na nandyan ka na, babalik ka pa. Lord, natatakot ako eh. Hindi ko alam kung anong naghihintay sa akin. Pero kung kasama mo ang Panginoon, walang dapat ikatakot. Kaya nga kaganda eh, pagbukas pa lang, magliliwanag na. Pagbukas pa lamang, makikita mo na yung kagandahan. Dahil iyon pa lang mag-aalis na ng takot kung hindi magdadala ng excitement para sa kanyang mga anak. Amen? God opportunities for your life. Opportunity just ahead. Meron tayong 5 bagay na pag-aaralan na kung saan ano ba yung mga pagkakataon na to, mga oportunidad na meron ang anak ng Diyos, na meron ang mga mananampalataya. Para sa una, anong puno yan? Ha? Dinig ko. Commercial lang yun. Kala ko epon eh. Diba? Ano napansin nyo sa puno? Itik sa bunga. Diba pagpapasok ka sa ganyan punong-puno ng bunga, hindi mo na nga kailangan paghirapan na pitasin. Sa sobrang hitik ng bunga, nalalaglag na. Ano ang sinasabi para sa number 1? Opportunity for fruitfulness. Pagkakataon para sa pagiging mabunga. Paano ba nagiging mabunga ang isang anak ng Diyos? Hindi ang bungang araw. Bunga ng tag-init. Paano nagiging mabunga yung isang anak ng Diyos? Sabi sa Biblia, 3 klase ang bunga na maaari mong makamtan. Yung una, yung pamumunga, ibig sabihin kung paano nagbabago ang karakter mo bilang mananampalataya na nakikita sa iyo yung bunga ng banal na spirito, iyon ay fruitfulness. Kung paano nakikita sa iyo yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and long suffering or self-control. Siyam yun. Siyam na karakter
na dapat nakikita yung ebidensya sa atin. Amen? Paano pa nagiging mabunga ang anak ng Diyos? Dahil patuloy kang binabago, yung karakter mo ay patuloy na pinauunlad, pinalalago, binabago sa kabanalan, nagkakaroon ka ng maraming good works. Iyon ay bunga rin. Amen? At isang hinihingi na bunga sa isang mananampalataya ay yung makapagdala ka ng kaluluwa para sa kaharian ng Diyos, na makakilala sa Panginoong Hesukristo. So iyan, yung tatlong bunga na inaasahan ng Panginoon sa atin. Sabi nga ng Panginoon sa fig tree, nakapanahunan niya, hindi namunga. Ay wala na siyang, useless na siya, wala na siyang pakinabang, kundi putulin at ipanggatong. Amen? Kaya inaasahan ng Panginoon na bilang mga lumalago sa pananampalataya, nakikita at nararanasan ng iba yung bunga natin. Amen? Hindi lang sa pangsarili mo, yung bunga mo para sa iba. Amen? Kung paano magiging mabait ka, dati naman medyo lang, pero ngayon mas mabait ka na, nararanasan niya ng iba. Na kung paano dati madali kang magalit, ngayon isang beses na lang sa isang buwan. Napapalitan na yon. Kung paano madali kang mag-worry, ngayon chill na chill ka lang. Sabi nga ng mga Gen Z ngayon at mga Gen Alpha, pag kinumusta mo, kumusta? Alam, sasagot, chill lang. Ibig sabihin, panahon namin kulang. Di ba? Kulang. O pagdating ng Gen X at Gen Z, ay kulang. Ngayon, chill lang sila. Amen? Iyon ay nakikita at nararanasan ng mga taong nakapaligid sa atin. Amen? Bakit inaasahan to? Inaasahan ng Diyos yung bunga natin, yung ating pamumunga. Ang sabi niya sa John 15, basahin niyo yung buong chapter ng John. Ito yung John 15. Dito ipinapakita kung paano kumikilos ang banal na spirito at kung paano hindi tayo pwedeng ihiwalay sa Diyos. Dito sa verse 16, you did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. Fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Ito yung mga bunga na pang walang hanggan, nananatili. Hindi ngayon ka lang mabait, bukas hindi na. Amen? Ibig sabihin, yung karakter mo na binabago, nananatili na yung karakter na yon. Hindi panapanahon lang, hindi kung nasa mood ka lang, kundi kung ginawa ka ng mabait ng Diyos, nagpapatuloy yan hanggang sa muli niyang pagbabalik. Pero minsan masisilat-silat ka dyan, pero muli ibabalik ka ng Diyos, ipapaalala sa iyo ng Spirito, ng banal na Spirito, hindi na ikaw yan. Hindi na ikaw yung masungit, ikaw na yung si mabait. Amen? Sa Tagalog, ako'y hindi nyo pinili. Katulad ng ating inawit kanina. Hindi natin, kung sa ating sarili, hindi natin pipiliin ang Diyos. Ang totoo, siya ang pumili sa atin. Ngunit kayo'y pinili ko at itinalaga ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga. At ang mga bunga ninyo'y mananatili upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay ibigay niya sa inyo. Anong sabi dito? Mga bunga. Ibig sabihin, talagang marami ang pwedeng makitang bunga sa isang mananampalataya.
At kung tayo'y namumunga, nagpapatuloy naman na pinapalago tayo ng Panginoon. Kaya naman, ang pangako, ano man inyong hingin sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Yung pananalangin natin, laging may kondisyon yun. Amen? Hindi yung nanalangin ka, gusto mo ibigay na ng Lord. Ang tanong doon, karapat dapat bang ibigay na sa'yo ng Lord? Amen? May tinitingnan ang Lord sa atin. Kung kailan niya sasagutin, kailan niya ibibigay, kailan niya tutugunin yung mga hinihingi natin sa Kanya. At anong sabi dito? Humayo at magbunga. Humayo at magbunga. Yung sinabing paghayo, ikaw ay nagbabahagi ng kabutihan ng Diyos. Ibinabahagi mo yung mabuting balita ng Panginoong Hesus para yung nararanasan mong kabutihan ng Diyos ay maranasan din ng iba na hindi pa nakakaranas ng kabutihan ng Panginoon. Amen? So una, inaasahan ng Diyos, binubuksan ng Diyos yung pinto ng oportunidad para sa pagiging mabunga o fruitfulness. Pangalawa, pag mabunga ka na, ano ang maaring mangyari sa isang mananampalataya? Anong napansin nyo sa picture? Palaki ng palaki, pataas ng pataas ang pinto. Ngayon, ganito lang yung pintong binigay sa'yo ng Lord. Magkasya ka muna dyan. Pero habang nilalakaran mo, yung gabay niya, may gagawin at gagawin at gagawin ang Panginoon sa buhay mo. Kung ikaw ay puno, sa kapanahunan, darating yung paglago mo para mamunga na. At darating yung kapanahunan, kasi sabi, pag unang bunga, kaunti lang. Tama ba? Yung unang bunga daw ng puno, kakaunti lang. Pero habang nagtatagal, magiging hitik na hitik ang bunga. At pag nahihitik na yan, lalaki din. Lalaki din yung iyong ginagalawan. Amen? Lumalaki din ang iyong naaabot, lumalaki ang iyong ginagalawan. Para sa pangalawa, opportunity for promotion. Pagkakataon para sa promosyon. Saan ka pwedeng i-promote ng Panginoon? Katulad ng nag-aaral, hindi pwedeng laging grade 1. Dapat pumapasa yan. Nagiging grade 2, grade 3, hanggang makagraduate. Pag tungkol sa pag-aaral, hindi ko makakalimutan si Inang dahil 3 o 4 na beses siyang nag-grade 1. Hindi dahil hindi niya naipapasa. Dahil nung panahon na nag-grade 1 siya, panahon ng hapon, laging nasa sarado yung school. Amen? Kaya laging pag nagbukas ulit ng school, grade 1 ulit. Amen. Biruin mo, napakasaklap naman no, at 4 na beses kang nag-grade 1, hindi ka na lumipat sa grade 2. Wala naman sigurong ganoon sa atin. Amen? Yung promosyon o promotion, ibinibigay ng Lord habang ini-improve natin yung ating sarili. Nagiging fruitful tayo, dumadami yung ating skills, lumalaki din yung pwede nating masakupan. Yung promotion na to, hindi lang doon sa trabaho mo ngayon, kung ano man ang hanap buhay mo, ito ay applicable din sa ministry mo sa church. Amen? Kung ano ang ministry mo ngayon, pwede pang palawakin ng Panginoon. O kanina nga, may promoted na. Yung magtatamburin. Si Leanne, mukhang promoted na siya. Siya na ang leader kanina. Yun ay isang halimbawa. Amen? Hindi ka mananatiling, halimbawa, dati backup singer ka lang,
Pero ini-improve ng Panginoon, nakikita ng Panginoon yung desire mo na paunlarin ang talento mo, magiging soloista ka na. Hanggang darating ang pagkakataon, worship leader ka na. Amen? Marami mga pastor na nagpatotoo. Dati, mga taga-walis lang, taga-alala kung anong gagawin. Doon sila nagsimula. Pero dumating yung pagkakataon, dahil tapat sila sa Diyos, tapat sila naglilingkod sa Diyos, at gusto pa nilang mapaglingkuran sa mas mataas na antas ang Panginoon, umabot sila sa pagtayo bilang mga pastor. Amen? Maaring dati tagapakinig ka lang pag Bible study. Tagapag-opening prayer ka lang. Tagapag-facilitator ka lang ng testimony. Darating ang panahon, magtuturo din kayo sa Bible study. Amen? Kasi nga walang nananatiling grade 1. Dapat, pinapaunlad tayo ng Lord, tayo din ay umuunlad sa lahat ng ating ginagawa. Amen? Kasi pag tapat ka sa iyong ginagawa, iaangat at iaangat ka ng Panginoon. Hindi man mabilisan, pero darating at darating. Katulad ng madalas kong ipatotoo sa pagtatrabaho ko, hindi ako umalis sa isang kumpanya na hindi ko naranasan na ako ay umangat ng posisyon. Hindi yun dahil sa galing ko, sa talino ko, yun ay dahil gawa iyon ng Panginoon. Tinutulungan niya ako. Kaya ako nagagawa yung mga bagay na hindi ko kayang gawin ay dahil sa tulong na kaloob ng Panginoong Jesus. Hindi man madali. Sa una kong trabaho, 4 years bago ako umangat sa senior position. Nung umalis ako doon, hindi man ako senior lang ako, binigyan ako, promoted ako doon sa binuksang trabaho, manager na agad. Amen? Lumipat ako. Pareho man ang posisyon, pero mas malaki ang responsibilidad kasi mas malaki ang kumpanya. 4 years, naging senior manager. Parang laging ganun. 4 to 5 years, umaangat yung aking posisyon. Amen? Dahil, hindi primarily, dahil gusto mo lang ma-promote. Kasi inalay mo yung trabaho mo para sa Panginoon. Ginagawa mo ang trabaho mo para sa Panginoon, kaya naman God is honoring your work for Him. Kinikilala ng Panginoon, itong anak ko na to talagang nagtatrabaho ng masigasig, ng matapat, nagmamasipag, ang ginagawa niya ay para sa akin. Kaya naman, iaangat at iaangat ka ng Panginoon. Ay kung tatamad-tamad ka, uupo-upo ka lang, pero gusto mo ng malaking sweldo, hindi mangyayari yung promotion. Amen? Sabi lang sa Bible, magmasipag tayo. Be zealous. Zealous. Dapat lagi tayong nagmamasipag sa lahat ng ating ginagawa. Hindi man tayo nakikita ng tumatayong boss, tumatayong leader, si Lord, kitang-kita lahat yung ating ginagawa. Amen? Pag dumating ang sabi ng salita ng Diyos sa Proverbs 22 verse 29, do you see someone skilled in their work? They will serve before kings. They will not serve before officials of low rank. Diba? Sa mga hari, naglilingkod yung mga taong talagang nagpapagal para paunlarin yung kanilang sarili at ang kanilang ginagawa. Kaya nga sabi ng Lord sa kanyang salita, work as if you are working for the Lord, not for human masters. Kaya kung inaalay mo yung trabaho mo sa Lord, siya ang iyong pinaglilingkuran. Siya yung hari ng mga hari. Kahit pahinante ka lang, malay mo,
darating isang araw, ikaw na yung may-ari ng truck. Amen? Kasi ganun naman, nag-uumpisa. Una, pahinanti lang. Kung makakarinig kayo ng mga testimonies ng ibang tao, pahinanti lang siya dati. Pero natutunan niya, na inoobserbahan niya yung negosyo. Dumating ang panahon, siya na yung may-ari ng truck. Amen? Kasi darating at darating yung pag-unlad na sinasabi ng Panginoon. Kailangan lang gawin natin ng tapat, gawin natin ng consistent, tuloy-tuloy lang. Kahit matagalan, sige, tuloy-tuloy lang. Kahit 5 taong pahinanti ako eh. Pero sabi ng Lord, isang araw magkakaroon ako ng truck. Magkakaroon ako ng trucking business. Sabi nila, malaki daw ang kinikita sa trucking business. Amen? Sige, commercial lang. Kay Lord tayo tututok. Sabi sa Tagalog, nakikita mo ba ang taong mahusay sa kanyang gawain? Siya ay tatayo sa harap ng mga hari. Hindi siya tatayo sa harap ng mga taong hamak. Amen? Katulad nung presidente ng Pilipinas, sino ba ang kinukuha niyang mga cabinet members? Di ba, mga magagaling na tao? Mga bihasa sa larangan ng kanilang pinag-aralan, sa larangan ng kanilang career. Kaya hinihingi rin kung gusto natin matanggap yung promotion, papaunlarin natin yung ating sarili, papaunlarin natin yung ating mga kakayanan. Kaya nga yung mga, sabi nga may mga professional career, yung mga may lisensya, sabi nga yung binigyan ng lisensya ng Professional Regulatory Board, PRC ba yung commission? Yung lisensya ko kasi hindi na narin. Required dyan na mag-aaral. Yung mga doktor, required sila na mag-attend ng mga conferences o magbigay ng conferences, mag-aral patuloy para makapag-renew ng kanilang mga lisensya. Amen? Kaya hindi ipagkakait ng Lord na umangat ka sa posisyon mo. Magtiwala ka lang sa karunungan niya, sa gabay niya, at gawin mo yung sinasabi ng Panginoon. Amen? May promotion ka na, naging fruitful ka, na-promote ka, ano yung susunod? Ano nakikita nyo sa picture? Magandang bahay, yung pera na nakalatag, hihiga na yata sa pera, at magandang sasakyan. Sa mundo, ito yung panuntunan nila para sabihin ikaw ay mayaman. Kaya ding ibigay ito ng Panginoon sa kanyang mga anak. Amen? Diba? Pag may maganda kang bahay, may maganda kang sasakyan, marami kang pera, ibig sabihin, hindi ka na nangungutang, maaaring ikaw na nagpapautang. Ito yung pamantayan ng mundo na mayaman. Pero alam nyo ba, kaya nating magpayaman. Ang sabi ng salita ng Diyos sa number 3, meron tayong opportunity to get wealth. Pagkakataon na magtipo ng kayamanan. Bakit? Yung kakayahan na magbigay ng Panginoon ng kayamanan ay nandoon. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Sabi nga niya, di ba sa Malakias, tingnan ninyo kung hindi ko buksan ang durungawan at ibuhos mga pagpapala. Amen? Kasi pag na-promote ka, lalaki sweldo mo. Pero yung mga pastor walang sweldo.
ang Lord ang nagpapasweldo sa mga pastor. Amen? Kaya kung si Lord ang boss mo, kahit hindi ka sweldohan ng church, may mga darating na pagpapala. Ano pa mangyayari sa buhay mo? Balik ka sa number 2, pagsikapan mo, maging masipag ka, improve mo ang kakayanan mo. Darating ka sa number 3. Halimbawa, wala si Elder Tess nagtuturo. Ang hinahalimbawa niya, tindera lang siya dati ni ate. Amen? Tindera lang siya dati ni ate. Pero nung nasunog ang palengke, nilid siya ng Panginoon na buksan. Ayaw nang bumalik sa pagtitinda. Kaya siya naging business owner. Amen? Kasi kung hindi ka, inutusan ka ng Lord, o sige, ako ang bahala, wag mong intindihin ang puhunan. Ang puhunan mo, yung lakas mo, yung laway mo. Kasi pag nagtitinda, laway ang puhunan. Ang puhunan mo lang, yung oras mo, lakas mo, laway mo, at ako ang bahala sa iyo. Kung hindi siya humakbang sa pagbe-business, mararating ba niya yung kakayanan na kumita ng malaking pera? Siyempre hindi. Diba? Kailangan sumunod tayo. Kung uunahan mo ng takot, Lord, ayoko po, nakakatakot, baka malugi. Hindi ka pa nag-uumpisa. Lugi na agad ang nasa isip mo. Paano ka magtatagumpay ang nakatatak sa isip mo? Lugi agad. Amen? Umpisahan mo muna. Marami ding business owner na nagpapatotoo. Yung unang pasok nila sa negosyo, lugi. Pero hindi sila tumigil. Bakit? Sinusubukan lang sila ng Lord kung sila yung magtutuloy-tuloy. Pero dahil alam nila na inuutusan sila ng Lord na mag-business, tuloy lang. Nangutang sa bangko o nangutang sa mga kakilala, tuloy-tuloy lang. At nagtagumpay sila sa kanilang negosyo. Kung manonood kayo ng mga palabas, kasi nanonood ako ng Pera Paraan pagka Sabado. Ang patotoo doon ng mga naging business owner, nag-umpisa sila 1.5 lang ang puhunan. Diba? May 1.5 ka ba? 1.5 lang. Pwede ka nang magnegosyo. At isa doon si Buboy Villar. Parang 2,000 o 3,000 lang ang pera nila, pero nag-umpisa sila ng negosyo. Burger yata yung kanilang, burger ba? Nakalimutan ko na. Pero maliit lang, nagtitinda sila ng pagkain. At mula doon, pinalaki ng Panginoon. Yung mga, yung isang nagbigay ng seminar sa amin sa GMA, coffee shop ang business niya. Brew yung, hindi biyahe ni Brew. Hindi biyahe ni Drew. Ang title ng kanyang, biyahe ni Brew. Ibig sabihin, nagbubrew sila ng kape. Alam nyo ba kung paano lang nag-umpisa yon? Meron lang siyang pedicab. Ang niya, naghahatid siya sa school ng mga anak. At syempre, hatid sundo. Ang ginawa na niya, nakita niya na pwede pala ako. Nagtinda siya ng kape. Habang naghihintay, habang naghatid, mag-i-stay siya doon ng mga 30 minutes or 1 hour. At pag susundo siya, mag-stay lang siya doon, naka-pedicab lang. Mga aagahan lang niya. At habang nasa labas siya ng school, nakakapagbenta siya. At ngayon, may sarili na siyang pwesto. At nagpa-franchise na. Kristiyano yung may-ari. Amen? Kaya nga, sabi nga yung pera may paraan para kitain. Kailangan lang magpaturo tayo sa Diyos,
Sumunod tayo sa Diyos at gawin natin yung sinasabi ng Diyos. Amen? Yung tindahan ni Sister Lisa, ganyan pa lang yan. Magiging ano na yan, 7-Eleven, darating na panahon. Isasarado niya yung Alpha Mart na sa kabilang kanto. Amen? Isasarado yung Alpha Mart dahil lalago yung tindahan ni Sister Lisa. Amen? Amen? So, sabi nga, balikan natin, binibigyan tayo ng Lord, bubuksan niya yung pagkakataon na tayo umunlad at kumita ng mas malaki. Kumita at umunlad yung ating buhay. Kaya marami nagsasabi, dapat walang Kristiyano na mahirap. Amen? Dahil ang Diyos ay nakakapagpayaman ng kanyang mga anak. Pero, maari ngayon, mahirap ka sa tingin ng iba, darating ang pagkakataon, aalisin ka ng Panginoon doon sa kahirapan na yun. Amen? Amen. Magbibilang ka na lang. Ang sarap siguro, no? Magbibilang ka na lang ng pera. Hindi katulad ng mga kongresista at senador na hinahartira na lang ng maletang pera. Sabi ko nga, Lord, sana dumating naman kung mamarapatin mo isang araw magpaulan ka. Ang uulan ay pera at tatapalan mo lang yung mga bahay ng mga anak mo. Amen? Pwede namang gawin ng Lord, di ba? Pero gusto ng Panginoon, maghanap buhay tayo at paghirapan natin. Adi nga, yung perang nakuha na hindi pinaghirapan ay madaling nawawala. Ang sabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, basahin yung mabuti ito dahil ito ay sinasabi mismo ng salita ng Diyos, Deuteronomy chapter 8, verse 18. You shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may confirm His covenant that He swore to your fathers as it is this day. Kahit sa lumang tipan, pinangako na ng Panginoon kung papaano pauunlarin ang buhay ng mga Israelita. At iyon ay nangyari para sa lahat ng kanyang mga anak. Hindi lang para sa Israel, kundi sa lahat ng tutubusin na lahi ng Panginoon. Sa Tagalog, kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos, sapagkat Siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan sa kanyang pinangako sa iyong mga ninuno, gaya nga sa araw na ito. Gaya nga sa araw na to. Sa araw na to, ipinapangako sa iyo ng Lord, tanggapin mo na gagabayan ka niya upang umalis sa kahirapan. Gagabayan ka niya upang lumago ang pamumuhay mo. Yung lumagong pamumuhay ay yung hindi naman kailangan napakayaman. Yung lahat ng pangailangan mo ay nandyan sa panahon ng pangailangan mo sa kang mayaman. Amen? At bakit ka binibigyan ng oportunidad ng Panginoon para sa pagyaman? Para dito. Naalala nyo ba nung panahon ng COVID, na uso yung community pantry? Na kung saan, kung may sobra ka, ilalagay mo lang doon. At sa lahat ng nangangailangan, kukuha lang sila. Pero may mababasa ka, pakiusap po, kumuha lang ng sapat para sa iyong pangailangan ngayon. Kasi may mga iba, sobra-sobra yung kinukuha, nauubusan na yung, di ba? Parang ang itinuturo sa atin ay mag-share para sa iba.
Di ba? Pinromote ka, lumaki ang sweldo mo. Ito ay para dito. Opportunity to bless others. Pagkakataon na pagpalain ang iba. Kaya pinapaunlad ng Diyos ang buhay mo para maging pagpapala ka sa iba. You are blessed by God to be a blessing to others. Sino ba yung to others? Hindi mo pagpapalain yung mayaman na. Ang pagpapalain mo, yung nangangailangan ng tulong. Amen? Kasi kasama ito ng love God and love your neighbor as yourself. Maging pagpapala ka sa iba. Abutin mo, sang-ayon sa kakayahan mo, yung pangangailangan ng iba. Pangunahin sa mga kapatid mo sa pananampalataya. Pangalawa, doon sa kung saan ka inuutusan ng Lord na magbigay ng pagpapala. Amen? Kaya nga tayo, isang nagagawa pa lang natin ay yung pamaskong handog, na kung saan nagbibigay tayo ng kaunting grocery para abutin sila, pero higit sa lahat, ang hinahatid natin ay yung pag-ibig ni Kristo. Amen? Ano ang sabi ng Panginoon? Sa Hebrews chapter 13, verse 16, do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. Kaya ka pinagpala ng Diyos. Kaya sobra-sobra yung meron ka para umabot ka para sa pangailangan ng iba. Amen? Huwag maging dakot. Huwag pumikit. Pag pumipikit kasi, sinasarado mo yung mga mata mo para hindi mo makita na kailangan ng tulong ng mga kapatid mo. At huwag maging dakot, bukas mo naman ang iyong mga palad. Kung meron, sabi nga, yung pagiging bukas palad ay isang, yung generosity o yung pagiging bukas palad ay isang karakter ng mananampalataya. Bakit? Naranasan mo yung pagpapala ng Diyos. Dahil nararanasan mo yung pagpapala ng Diyos, nagiging pagpapala din sa iba. Kaya nga kung papaano binababa ng Diyos yung pagpapala, ang sabi doon ay papalabas naman para sa iyo. O sinatawag ng mundo na to, pay it forward. Amen? Kaya pag may tinulungan ka, ibinabalik sa iyo, sabihin mo, pay it forward. Gawin mo rin. Yung pagtulong na ginawa sa iyo, gawin mo rin para sa pagtulong sa iba. Amen? Kaya sabi dito, do not forget. Bakit isinulat yan? Baka nagiging malilimutin yung mga anak ng Diyos. Na bago ang focus, nakakalimutan na yung pagpapala ng Diyos ay para maging pagpapala ka rin sa iba. Amen? Ano ang sabi sa Tagalog? Huwag ninyong kaliligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pamamahagi. Amen? At ang pamamahagi. Paano ka mamamahagi? Sasabihin mo, Lord, wala po akong maipamamahagi. Kulang po yung pera ko. Sapat lang po para sa pangailangan ng pamilya ko. Pero meron kang puno ng mangga sa harap ng bahay mo na namumunga. Ano ipamamahagi mo? E di yung bunga ng mangga. Ano pa yung pwede mong ipamahagi? Hindi naman laging material na bagay. Pwede kang mag-abot ng tulong sa pamagitan ng lakas na meron ka. Kaya yung ibang mga churches, meron sila ring mga project
na halimbawa, ang pinupuntahan nila ay yung tahanan ng mga senior citizen. Yung talagang mahina na, at ano ang ginagawa nilang tulong? Ipinaglilinis, ipinagluluto, o kaya nakikipagkwentuhan lang. Dahil mga senior na hindi na nakakalabas ng bahay, ay ang kailangan lang pala ay kausap. Amen? Kasi meron akong nakausap na sa US naman siya. At yung kanilang gobyerno ay may allowance para sa mga senior citizen. At project nun, halimbawa ako, retired na ako, pero malakas pa, pwede akong mag-volunteer. At yung pag-volunteer na yun, para lang pumunta sa bahay-bahay na alam ng mga senior na walang kumakalinga. Amen? Amen? Kasi sa kanila, ang maging kalakaran, pag senior na, dinadala sa home for the aged at doon pinapaalagaan. Amen? Pero sa atin, dito sa Pilipinas, hindi. Nasa kanilang mga bahay-bahay, yung mga senior citizen. Amen? At sa panghuli, ito yung para sa kabuuan ng lahat ng oportunidad na bubuksan ng Panginoon. Seize every opportunity. Samantalahin ang bawat pagkakataon. Bawat pagkakataon na makakatulong, tumulong ka. Bawat pagkakataon na makapagpapala ka, pagpalain mo yung anak ng Diyos. Bawat pagkakataon na makakapaglingkod ka para sa Panginoon, gawin mo. Amen? Katulad dyan sa picture, maraming pinto. Ngayon ay nakasarado yan, pero hihintayin mo. Sabi nga, iintayin mo, magbabantay ka, iintayin mo na buksan ng Lord para magawa mo at masundan mo yung pagkakataon na ninanais niya na, sabi nga, grab it, na sundin mo o na lakaran mo. Kung yan ay pinto, nagmamadali ka pa. Pag bumukas, tatakbo ka pa para pumasok sa pinto na magbubukas. Amen? Ganon din. Kung may mga pagkakataon, katulad pagpamaskong handog, hindi ka natatawagin, kusa ka nang magbo-volunteer. Hindi ka na itutulak, hindi ka nasasabihan, kusa ka nang tutugon, kusa ka nang tutulong para sa gawain ng Panginoon. Amen? Hindi yung alam mo na may gagawin, may proyekto yung iglesia, pero ikaw nasa bahay, pahiga-higa lang, panood-nood lang, panood-nood lang ng TV. Sabi ng Lord, magmasipag ka. Gusto mo ng pagpapala pero hindi ka nagmamasipag sa paglilingkod sa Kanya. Huwag mong asahan ang pagpapala ng Lord kung hindi ka nakikita ng Panginoon na nagmamasipag para sa Kanyang kaharian. Amen? In Colossians chapter 4, verse 5, dito sinasabi na sunggaban mo lahat ng oportunidad. Be wise in the way you act toward outsiders. Make the most of every opportunity. Make the most of every opportunity. Sa Tagalog, lumakad kayo na may karunungan sa harap ng mga nasa labas na inyong samantalahin ang pagkakataon. Sino ba yung nasa labas? Tayo nasa loob. Diba? Sino yung nasa labas?
yung mga hindi mananampalataya na tinatawag ng Panginoon. Amen? Yung mga nasa loob, sumusunod na sa Diyos, nananampalataya na sa Diyos. Sino yung nasa labas? Yung tatawagin ng Panginoon na kailangan mong puntahan, kailangan mong kausapin at bahaginan ng mabuting balitang ng kaligtasan ni Heso Kristo. Amen. Yun naman ang nais ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga anak. Maranasan yung pag-ibig ng Diyos, maranasan yung pagkalinga ng Diyos, maranasan yung pagpapala ng Diyos, at maranasan na magkaroon ng relasyon sa Diyos para magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Amen. Yung buhay na ganap at kasiyasiya sa Panginoon lang natin matatagpuan. Sa Panginoon lang natin mararanasan. Kaya nga sabi ng ating inawit, huwag ka nang bibitaw, huwag ka nang bumitaw. Parang ang gusto mong ano yung awit na ayoko nang bumitaw. Meron bang ganong awit? Yung awit na secular, gusto pa lang bumitaw yun. Yung awit ng mundo, gusto nang bumitaw. Pero si Lord, ang sabi sa kanyang mga anak, wag na wag kang bibitaw. Sa Panginoon lang tayo kumapit. Sa Panginoon lang tayo magtiwala. At sa Panginoon lang tayo sumandal. Amen? Kung may sitwasyon ka, huwag kang mag-iiyak. Hanapin mo yung galaw ng Panginoon. Hintayin mo yung tulong ng Panginoon. Hintayin mo yung kaligtasang ibibigay ng Panginoon. At habang sinasamantala mo yung bawat pagkakataon ng bubuksan ng Panginoon, muli, hinahanda ng Lord yung paglakad mo sa buhay na paganda ng paganda, sa buhay na paangat ng paangat, at sa buhay na paunlad ng paunlad. Amen? Diba? Kanina, sarado lahat ng mga pinto. Pero ito, kung pasisilipin ka ng Lord sa bawat pintong bubuksan niya, hindi ka kaya papasok dyan. Tatanggihan mo kaya na makapasok sa mga pintuan na yan. Sabi nga, hindi normal yung tatanggi na pumasok dyan. Kung normal ka, papasok at papasok ka. Ibig sabihin, may magandang naghihintay sa'yo pagpasok mo sa bawat pintuang bubuksan ng Panginoon. Tama ba yung pintuan o pinto lang? Bawat pinto. Yung pintuan, yung kinakabitan ng pinto. O, bawat pinto na bubuksan. Lesson natin in Filipino. Yung pintuan ay yung pinakahamba kung saan nakakabit ang pinto. Yung pinto ay yung nagbubukas, sara. Amen? Diba? Kung ito yung pintong inaalok ng Panginoon, hindi ba magkakaroon ka ng kapag-asahan? Hindi ba magkakaroon ka ng excitement para hintayin yung pagbubukas ng mga pinto na yan? Amen? At iyan ang lahat na pinto na inaalok ng Panginoon. Kaya nga minsan, nung nagpaalam si Brother Gandhi na mag-a-abroad, ang tanong ko, narinig mo ba yan sa Panginoon? Kasi kung ang pag-a-abroad mo, hindi utos ng Panginoon, walang binigay na word ang Panginoon, hindi ka pa uunlarin ng Panginoon dyan. Amen? Pero balita ko, 6 digits daw ang sweldo. Sabi ni Pastor Charles. Naikwento lang naman ni Pastor Charles, pero hindi ko alam. So, kung 6 digits ba? Kung 6 digits lang, 3 yung zero nun. 6 eh. Ibig sabihin, pinakabababa no, 100,000. O, mag-compute na kayo sa 6 digits. Yung 10,000, dagdagan mo ng zero. 100,000. Di ba? O, ibig sabihin, kalooban ng Lord na siya ay mag-ibang bansa. At tama naman. Dahil pagdating niya doon sa Guam, malay natin,
Kung plano ng Diyos, magtatayo siya ng CLGG. Kasi Guam hindi na M. CLGG. Doon sa lugar kung saan siya nakadestino. Ngayon ay nakamiyembro siya sa isang Baptist Church. Kasi karamihan ng mga Baptist kasi yung mga naunang nagtayo ng mga Kristiyano. Sila yung mas matatandang iglesia. Amen? So kung ganyan ang pinto, sabi ng Lord, nasain natin. At hintayin natin yung bubuksan ng Panginoon. Reviewin natin na mabilis, taste and see God, the God of opportunities. Lasapin at tingnan ng Diyos, ang Diyos ng mga pagkakataon. O ang Diyos na nagbibigay ng mga oportunidad. Una, ano yung mga oportunidad? Fruitfulness, pagiging mabunga. Kaya dapat yung ating pagiging Kristiyano ay pinauunlad natin para lumabas yung mga tunay na bunga. Bunga ng Espiritu at bunga ng paglilingkod at bunga ng pagtatawag ng kaluluwa. Pangalawa, promotion. Dahil nakikita ng Diyos ng pagiging mabunga mo, ipupromote ka ng Panginoon. Dadagdagan ang masasakupan mo. Kung tagalinis ka lang ng una, ito'y tagalagay lang ng sobre. At kinukuha ang sobre, darating ang panahon, siya na ang nagbibilang ng laman ng sobre. Sa finance pala siya maglilingkod. Pangatlo, opportunity to get wealth. Bibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na magtipon at magkaroon ng mga kayamanan. Material man yan o spiritual na mga kayamanan. Pang-apat, dahil yung pang-apat ay bunga ng 1, 2, and 3. Magiging pagpapala ka sa iba. Magkakaroon ka ng pagkakataon para pagpalain ang ibang mga anak ng Panginoon. At yung number 5, seize every opportunity. Samantalahin ang bawat pagkakataon na binubuksan ng Lord para sa iyo. Huwag kang magpatumpik-tumpik, huwag kang magpaurong-sulong kung ano yung inuutos ng Lord sa mga bukas na pinto, pasukin mo na. Amen? Sige? Sabi nga sa susunod na slide, ito yung utos ng Panginoon na iiwan ko mula sa Matthew chapter 7, verse 7. So, tandaan natin, 7:7. Matthew 7:7. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. Ask, seek, knock. Di ba tatlo lang? Hingin mo sa Panginoon. Hanapin mo at matatagpuan mo. At kumatok ka. At ikaw ay bubuksan. Yung lalaki na to, malamang kumatok na siya, kaya bukas na yung isang pinto. Maraming pinto na ipapakita ang Lord. Kung hindi pa binubuksan ang pinto, maaari kang kumatok. Maaari mong hingin sa Diyos, Lord, pwede po bang buksan mo na yung pinto na to na hinihintay ko? Panalangin mo. Amen? At darating ang pagbubukas ng pinto. Sabi dito sa Tagalog, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Tumuktok. Tama ba yung tumuktok? Ay, iyan yung nasa ang Biblia. Tumuktok kayo at kayo ay pagbubuksan. Malamang tama yan. Katok din.
Amen? Kaya wag niyong bitawan itong Matthew 7:7. Ask, seek, knock. Para buksan ng Panginoon yung mga pinto na maaari nating pasukin. Amen? At last slide na to. Madalas na nawawala yung mga oportunidad. Amen? Missed opportunity. Nakakalimutan yung maliit na letra na dilaw. Sabi doon, do not miss opportunity. Nasa exit 26B yan. Yung ating exit sa tabang ay exit 32. Hahanapin natin yung exit 26B. So muli paalala, do not miss the opportunity that God is opening or giving you today and the following day that God will give you. Amen? Huwag nating hayaan na makalagpas, na makawala. Kundi pag nagbukas ang pinto, Lord, pasok agad. Amen? Para hindi natin ma-miss yung gagawin ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. At pagpalain ang lahat sa salita ng Diyos. At tayo ay dadako para sa communion. Aalalahanin natin ang ginawa ng Panginoon